Umaga po. Magandang umaga po. Mga kano pala kausap ko. Good morning. Hallelujah. Palapahan nga natin ang Panginoon. Praise God. Ay, ano to? Duguan ng ilong? May bisita tayo. Welcome, brother. Ala, duguan ng ilong to. Hindi ako ready sa ganito. Sino nga na? Sige po, siguro, Pastor, sasayaw pa ba mga tamborin? Hindi na. Baka pwedeng usog po kayo dito. Pausugin mo silang lahat dito. Pastor Mario, Pastor Jimmy, usog po lahat dito. Yan o, yung dati nating wala naman na yung mga tamborin eh. Parang ang layo ninyo sa akin. Yan. Ito po yung kay Michelle. Ano po kay Michelle? Yan. Praise God. Usog po kayo dito. Huwag po kayong mahiya, hindi kami nangangagat. Purihin ang Panginoon. Alam niyo, minsan, hindi ko lang po alam sa ating ibang mga pastor, pero gusto pong sabihin sa inyo na sa tuwing hindi kami nakakapagsalita dito ng ilang Sundays, parang bago lagi. I mean, ninenervyos ako. Parang isang taon na akong hindi nakapagsalita. Pero purihin ng Panginoon, ang kanyang pong salita ay laging bago. Ang kanyang mensahe sa atin, bago everyday. Tama po ba? Mula po ng ating nakilala ang Panginoon, magsabi, hello po, Tata Pogs. Marso na. May pangako ka. Palapakan natin ang Panginoon sa buhay ni Tata Pogs. Isa pong buhay na patotoo. Living witness. Tama ba? Living testimony. Okay po? So, maraming pinagdaanan. Tayo po nanalangin. Hanggang panalangin lang po tayo. Amen. Pero nag-provide ang Lord. Narito po si Tata Pogs. Tata Pogs, miss na miss ka namin ha. Pero walang pressure kung kailan, ready ka na. Nagtabi pa kayong mga gwapo no? So anyway, na po tayo. 9:44. Wow, haba ng oras ko. Praise God. Ganito po Ang ating pong pamagat, pinamagatan ko po ito na kapakinabangan. Di ko po alam kasi mahaba pa ang title ko eh. Mga pakinabang ng pagbabasa ng Biblia. Nilagay po ko, tawag dito, the Lord, ang ating Diyos, nais pong iparating, ipaalalang muli, bungad po ng taong 2024. Mga kapatid, seryoso po tayo dito sa JCM patungkol po sa salita ng Panginoon. Paulit-ulit po na binabanggit namin na magbasa tayo ng Bible. Dahil kapag tayo po ay nagkulang sa salita ng Diyos, mga kapatid, pag mayroon tayong narinig na bago sa ating pandinig, bago sa ating kaalaman, excited tayo, tama? Pero kung alam mo ang salita ng Panginoon, ang lagi mo pong iisipin, sasalain natin. Amen po ba? Sasalain natin kung tama ba ang sinasabi ng pastor na ito, tama ba ang sinasabi ng preacher na ito, tama ba ang sinasabi ng propetang ito o ng evangelist na to, tama ba ang sinasabi. Hindi tayo humuhusga. Amen po ba? Pero yung pong ating pakikinggan, yung ating pagbubulayan, yung ating o yung iyo po, ikaw, na habang nanonood ka, habang nakikinig ka, habang nagbabasa ka,
O nga, no? Sorry. Limutan ko. Prayer for the kids. Meron pala. Wala nag-remind sa akin. So nakaraan, di ba? Wala. So anyway, pray po tayo. Nasaan na sila? Okay. Tayo po tumayo lahat. Sorry po, prayer for the kids daw. Tagal naman ako hindi sinabihan. Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami lumalapit sa iyo sa araw na ito. Muli, Panginoon, tiyataas namin sa iyo ang mga bata, Panginoon, ang aming mga anak, Panginoon, ang mga narito, Panginoon. These children, Panginoon, are the future leaders, pastors, preachers, president, Panginoon, ng bansang ito, Panginoon, ng church na ito, Lord God. Tunay nga, Panginoon, ang salita mo ay mamutawi, maintindihan, mapag-aralan ng mga batang ito, Panginoon. From 12 years old pababa, Panginoon. Lord, sa panahong ito, si Satanas, ang target niya mga kabataan, Panginoon. Nilalason niya mga kabataan, mga bata ang nilalason niya. Kaya nga, Panginoon, bago malason ng mga batang yun, Lord, I pray ang mga magulang, Panginoon, na magsisimula sa bahay ang discipleship, Panginoon. Lord, dito po sa JCM, dito sa church na ito, Panginoon, tuturuan, Panginoon, ng mga magulang, ng mga teachers, ang mga bata na kilalanin ka at mahalin ka, O Lord God. Hubugin mo po mga batang ito sapagkat sila'y nabibilang sa kaharian mo, Panginoon. Wala nang iba, Lord God. Purihin ka, Panginoon, sa mga teachers na magtuturo. Salamat sa wisdom and knowledge sa pinagkaloob mo sa kanila na ipapasa nila sa mga bata, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Sige po, maraming salamat. Pasarap no? Excited na ako So anyway, Pastor Mario, ikaw nang bahala. Take care. Hello? Nakatin na ba siya dati? Hindi pa. Dati nga pa lang. Yeah. Okay po, ang ating pong pag-usapan ngayon is about the Word of God. Ako po inudyukan ng Panginoon na ipaalala po ang salita ng Diyos. Mahalaga po sa ating mga Kristiyano ang salita ng Diyos. Amen po ba? Bakit paulit-ulit sila, Pastor, pagdating sa Word of God? Alam niyo po bakit? Sabi ko nga po, reminder. Hindi po ako naghuhusga. Amen? Reminder. Every day we need to read the Bible. We need to read the Word of God. Nag-i-English ako. Araw-araw po, tayo po ay dapat makipag-usap sa ating Panginoon. Hindi po tradisyon, hindi po obligasyon, hindi responsibility ang pagbabasa ng Bible. Kasama to sa buhay natin. Amen po ba? Kung paano nakikipag-usap ka sa mga tao, gayon din sa Panginoon nakikipag-usap ka sa Kanya. Amen po ba? So kapakinabangan, wala po akong ibang maisip Kasi ang pamagat ang ng ating pag-usapan ano nga bang pakinabang ng pagbabasa ng Bible? Kapakinabangan o pakinabang ng pagbabasa ng Biblia. In English ko to kung tama po ba sa English. Benefits of reading the Bible. Next. Ito ay nagbubunga kapag binasa mo ang salita ng Diyos. Ito ay nagbubunga ng una, kabanalan. Tama po ba? Kabanalan. Pag nabasa mo yan, bakit ka? Pag binasa mo, banal ka na? Hindi po. Pag binasa mo salita ng Diyos, malalaman mo kung anong kasalanan. Tama? Tama po ba? Dati, akala ko normal lang sa mga tao magchismis. Akala ko normal lang yung tinatawag na white lies. Wow. Okay lang yan. Kasi white lies lang naman yan Kahit violet pa yan. Kasi nungalingan pa rin yan. Diba? Amen po ba? So, benefits po nito kapag nabasa natin to, ito po ay sa English po, sanctifications. Okay? Sanctifications. Tingnan natin po sa John chapter 17, verse 17. Sa New King James muna, New King James. Sabi ganon, sanctify them by your truth. Your word is truth. Panalangin ito ng Panginoon. Panalangin ito ng Panginoon sa Diyos Ama. Ipinapanalangin niya
ang kanyang mga alagad. Pinapanalangin niya ang mga mananampalataya na sanctify them by your truth. Italaga, your word is truth. Ang kanyang salita ay totoo, katotohanan. Amen po ba? Marami tayong hindi alam noon tayo hindi pa po born again. Tama po ba? So sa ating nabasang ito, tayo po manalangin. Sige po, pulang po kayo, pikit lang po tayo. Panginoon, salamat po muli sa paggabay mo sa amin. Holy Spirit, salamat sapagkat alam namin na ikaw ang mangungusap, ikaw ang magsasalita, ikaw ang siya magpapaunawa sa amin, ikaw ang siya magtuturo sa amin sapagkat ikaw ang aming pastor, ang aming tagapagturo, o Holy Spirit. Lord, guide us. Hayaan mo po ang pag-ibig mo ang siyang aming madama. Salamat sa karunungan at katalinuhan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. So, sa Tagalog, sabing ganon, italaga, sanctify, italaga, RTPB, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo, ang katotohanan. Tingnan mo nga sa above, kung italaga din, ang salitang sanctification. Pabanalin. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Pinanalangin na tayo ng Panginoon, amen? Bago siya namatay, or bago siya pinako sa krus. Itinalaga na tayo ng Panginoon, pinanalangin na tayo. Pabanalin mo sila. Jeremiah chapter 1 verse 5, sa New King James muna. Jeremiah chapter 1 verse 5. 1 verse 5. Sino bang nandyan? Si Poging Router. Tama ba? Sabi ko lang Poging Router, nataranta ng daliri. Oh. Ay, nako. English, New King James muna. New King James muna. Before I formed you in the womb, bago pa kita nilikha, o nilagyan na kung ano-ano, sa sinapupunan, sabi niya, I knew you. I knew you. Naalala niyo po, Romans 7, Matthew 7:23 nga. Matthew 7:23. Babalikan natin to Matthew 7:23. New King James din, New King James. Matthew 7:23, sabing ganon. Hindi po to kasama, pero naalala ko lang. And then I will declare to them, I never knew you. Yung mga sasabing, Lord, 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 di ba kami nagano, ganon? I never knew you. Depart from me, lumayo kayo sa akin. You practice lowliness, kayong mga gumagawa ng mga kasalanan. Balikan po natin. Knew, I never knew. Hindi sinabing I never know, I don't know you. Hindi po ganun I never knew. Because yung knew, K-N-E-W, means you had. Nagkaroon ka ng relasyon. Tama po ba? Relasyon, hindi yung mababaw na relasyon. So bata pa lang tayo, balik tayo sa Jeremiah 1:5, bata pa lang tayo, sabing ganon, di ba? Kausap niya dito si Jeremiah, pero ikaw din ito. Amen po ba? Si Jeremiah lang ang favoritism. Ang mga bata po, kaya sabi ng Panginoon, ang mga bata ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi may relasyon na. Tulad ng paglikha niya kay Adan, kompleto na yan. Katawan, alam niyo na po yun. Kaluluwa, kulang pa. Hiningahan, naging buhay na kaluluwa, living soul. Ang kaluluwa, si Adan. Kaya yung bata, I knew you. Kilalang kilala kita. Dahil binubuo. Hindi pa nagkikita si mama at papa mo. Hindi pa nagkikita si lola at lola mo. Hindi pa nagkikita ang mga magulang ng lola at lola mo. Basta yung dulon-dulo, may plano ng Diyos sa'yo. Amen? Amen po ba? Galing na pa, palapaan natin siya. Hindi plano ng Lord na buhayin ka niya, nilikha ka niya para maghirap ka. Dumaan tayo doon, di natin siya kilala, pero ngayon kilala na natin siya. Alam mo na kung ano ibig sabihin ng pagtitiis. Alam mo na kung ano ibig sabihin ng paghihirap. Part yan ng paglago natin bilang isang mga Kristiyano. Before you were born, I sanctified you. Bago ka palang pinanganak, sanctified ka na. Amen po ba? Yung mga batang yan, dumaan ka dyan. Akala ko mga bata nandun, ba't nandito tumanga sa harapan ko? Anyari?
Yung mga teacher, eto may mga bata pa dito. Ate, punta kayo doon. Sige, punta kayo doon. Sige na, punta kayo doon. Kumakatitig sa akin tong babatang ito. Kanino bang anak yan? Naunawaan nila. Ay, pabalik mo dito. Praise God. Okay, balik tayo. Ang galing, oh. Bago tayo pinanganak, sanctified ka na pala. Amen? Tingnan mo katabi mo. Sabi mo, hampasin mo, sanctified ka na pala noon eh. Ayun ang nangyari ngayon. Anyari. Di ba? Sabi ganon sabi kay Jeremiah, I ordained you a prophet to the nations. Meron ng plano ang Panginoon kung anong magiging siya. Kung magiging siya. So nung pinanganak ka ng Panginoon, nilikha ka ng Panginoon, sa sinapupunan pa lang ng nanay natin, meron na siyang nakalaan. Plano. Kung ano ka. Amen? Hindi ka walang kapakinabangan. Lahat tayo may pakinabang sa Panginoon. Ano yung pakinabang sa atin? Ang purihin natin siya. Paniwalaan natin siya. Sambahin natin siya. Amen po ba? Ang umasa tayo at magtiwala sa Kanya. Amen ba? Kaya palakpakan natin ng Lord. Praise God. Number 2 po. Hindi po ito sunod-sunod. Nag-ano lang ako ng number. Okay? Ito ay nagbubunga ng higit. Pagdabasa mong Bible, pagdabasa mong Bible. Ito ay nagbubunga ng mas higit o mas mataas na pananampalataya. Yun ang pinakaano ko, Pastor, supernatural faith. Kaya ako sinasabi kay Pastor, kasi pamami, masita ako ni Pastor. Pastor, layo ng Tagalog mo sa English. Kaya, basta po, nag-English na lang po ako. Nung natutunan natin magbasa ng Bible, nakahihigit tayo sa mga hindi nagbabasa. Tama po ba? Magsabi ka nga lang ng John 3:16, banggit mo, sabi ng tao sa'yo, no? Yung galing nito, oh. Grabe. Galing nito sa Bible. Di nga po. Sabi ko nga po sa inyo, nung nasa iCare kami, nung kabataan kami, pag nag-share kami, yung aming sinisharean, wala pa sa cellphone nun, di ba? Bible pa lang. Nakatingin sa amin, alam na namin sasabihin namin. Sa ulo niyo yan? Hindi. Talaga naman hindi kasi nakasulat eh. Doon sa Bible sa gilid, ano susunod? Romans 6:23, Romans 3:23, nakasulat na yun. Niyo po? Pero ngayon, hindi na po tayo ganun. Amen po ba? Nakatanim na sa puso natin at nakasulat na. Nakasulat at nakatanim sa ating isipan at ating puso ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya pag nag-share ka, mababanggit mo yung verse eh. Di po ba? Kagabi po, nag-usap kami. Nag-usap kami ni Pastor Rodel at saka ni Brother Christian Bongon. Nag-usap kami kagabi patungkol sa puno ng igos. Alam niyo na po yun. Yung sinumpanan, Lord. Sabi doon, napakalago, napakaganda, green na green. Green na green yung puno. Lumapit ang Diyos, ang Panginoon, kasi nagutom siya. Walang nakita na bunga para kainin. Kasi nagutom ang Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Mula ngayon, wala na makakakain ng bunga mo. Kinabukasan, ang sabi nila Peter, Panginoon, yung puno sinumpa mo kahapon, tuyo-tuyo hanggang sa ugat. Ang sabi ng Panginoon, kung mananalig ka. Ang layo na naman ang sagot ng Panginoon. Ang layo na naman ang sagot ng Panginoon. Kung mananalig ka, magagawa mo ang bundok. May itapon sa dagat. Naalala niyo po? Ang layo ng sagot niya. Ano ibig sabihin nun? Tinuruan niya sumumpa ang tao? Kapatid, hindi po. Kasi yung puno ng ubas, puno ng igos, yung puno, sabi ko po sa inyo, tayo yun. Tulad ng puno ng igos, nasa church, every services nandito, nagpe-pray, nagbabasa ng salita ng Panginoon, nagtatangs, nasa mga Bible studies, di ba malago? Pag wala kang bunga, kapatid, isusumpa ka ng Diyos. Naintindihan niya? Naintindihan niya? Naintindihan niyo po siya sabi ko? Pag ikaw hindi nag-share, pag ikaw wala kang naging pakinabang, tulad nung binigay na talent, yung 1,000 ba yun? Anong ginawa nung ano?
Ibinaon, di ba? Natakot binaon. Hindi lumago. Anong ginawa ng Panginoon? Tinapon sa apoy. Bakit? Sapagkat yung kanyang binigay sa atin, nakaligtasan, hindi natin na-share. Amen po ba? Kaya nga, konektado tayo sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Lord, kung mananalig ka, mananampalataya ka, na itong bundok na ito, na iba itapon sa dagat, mangyayari yon. Amen po ba? Ang ibig sabihin ng Panginoon, Lord, hindi ako marunong mag-share. Manampalataya ka. Tama ba? Sa pananampalataya mo, Panginoon, ikaw ang bahala. Gusto ko itong aking pinsan, ang aking lola, ang aking lolo, ang aking anak, ang aking mga pinsan, ang aking mga kapatid, ang aking mga kapitbahay, masharean ko. Then the Lord kikilos. Amen po ba? Dahil sa pananampalataya mo, kikilos ang Holy Spirit. Tama po ba? Pag wala kang bunga, talagang may paglalagyan ka. Amen po ba? Kaya nga sabing ganon, ito ay nagbubunga sa atin. Yung benefits ito, tayo nagkakaroon ng mas mataas na pananampalataya, karunungan. Amen po ba? Dahil alam natin sa salita ng Diyos, naroon kung papaano tayo makakaiwas sa kasalanan. Ang salita ng Diyos po ay nakakapagpabanal. Tama po ba? No? Okay. Psalms chapter 119. Verse 97. Above. Above. Oh, mahal na mahal ko ang iyong kautusan, sabi ni David. Ito ay siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Si David yun, ha? Ginawa akong higit na marunong. Bakit? Kasi doon sa salita ng Diyos. Doon sa Bible, binabasa mo. Ginawa kang higit na marunong. Tama po ba? Higit na marunong kaysa sa aking mga kaaway ng mga utos mo, sapagkat ito'y laging kasama ko. Ako'y may higit na pangunawa. Yan. Yan po pag nagbasa ka ng Bible. Meron kang mas higit ng pangunawa. Ang mga tao kapag binasa nila, hindi nila maintindihan. Tulad na sinabi sa akin noon ng pari, wag na wag kang magbabasa ng Bible, pinalo yung ulo ko. Gusto mo masira ulo mo? Naintindihan mo yung binabasa mo? Hindi. Unang-una, English. Pangalawa, King James. Diba? Ganun, pag wala talaga relasyon sa Panginoon. Ang pagkakaroon po ng relasyon sa Panginoon ay yung pagbabasa ng kanyang salita. Dahil sa pagbabasa ng salita ng Panginoon ng Bible, nangungusap siya sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Sino rito kausap ng Panginoon lagi? Dalen. Meron akong sasabihin sa'yo. Pastor, nangusap ang Lord. Ganun ba? Mangusap ang Panginoon, Dalen? Ha? Hala, Pastor, si Dalen, ganun kinakausap ng Panginoon. Dalen, pumunta ka sa tindahan, nakausap ko na, papautangin ka. 5 sardinas, 12 itlog. Di po, pag binasa mo ang Bible, ang Panginoon mangungusap sa iyo. Tama po ba? Amen po ba? May mga katanungan ka na hindi kayang sagutin nila, Pastor. Pero ang Lord, through His Bible, sasagutin ka niya. Amen po ba? Palapakan natin ang Lord. Ako'y may higit na pangunawa kaysa sa lahat ng aking mga guro, sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patotoo. Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa nakatatanda, sapagkat aking iniingatan ng iyong mga salita. Hindi po nagyayabang si si David. Dito po naisulat niya para sa atin na sa ating pagbabasa ng Bible, ito yun, magiging ganito tayo. May higit na pangunawa. Amen? 101, sa lahat ng masamang lakad ay pinipigil ko ang mga paa ko upang aking masunod na salita mo. Sa lahat ng mga lakad ay pinipigil ko ang mga paa ko. Ibig sabihin yung dati kang nagdidisco, dati kang nakikipag-inuman, hindi mo na siya ginagawa. Bakit? Because of the Word of God. Nalaman mo na huwag palang maglalasing. Alam niyo po, naalala ko, sabi ng kaklase ko,
noong December kasi nagkaroon kami ng tinatawag na ah, get-together o reunion. Sama-sama po kami doon. Lahat sila, nandiyan yung mga alak, nandyan. Tinapatan ko sila. Nag-beer ako. Root beer. Sabi sa akin, alam mo, pag tayo nilanggam dito, ikaw yun. Sabi ko, kasi ako umiinom. Kasi pastor na ako. May nagtanong, may nakalagay ba sa Bible na huwag uminom ng alak? Binasa ko. Alam yung sagot. Huwag maglalasing. Diba? Pero pwedeng uminom. Kasi sinasabing pwedeng uminom. Ayan, no? Hindi ka naman malalasing kung di ka inom, eh. Nadali ako dun, ah. Tapos ang Lord gumawa ng alak. Ng alak. Sabi ko sa Bible, alak. Sa Tagalog. Sa English, wine. Non-alcoholic to. Wala nakalagay na non-alcoholic. Tindi ng mga to. Sige, ganito na lang sabi ko. Para hindi ako malasing, yung mga Hebrews 13:5. Hebrews 13:5. Tama ba? Doon nga ba yun? Hebrews 13:5. RTPB. Hebrews chapter. Tapos verse 6. Verse 6, kaya't buong tamang, verse 7. Ay, okay. Dali mo na. Ano na lang, Galatians 5:20. Galatians 5:20. 21. Up, 21. Ano mo yan? Yung King James. KJV, hindi light. KJV. Drunkenness. Yung G3178, buksan mo yan. Sige. Translation yan. Translation. Sige. Taas mo pa, kuya. Taas mo pa. Intoxication. Ibig sabihin ng intoxication, balik na tayo doon. Balik na tayo sa doon sa Psalms. Ibig sabihin ng intoxication, yung content ng alak na yon, huwag mong ilagay sa katawan mo. Malasing ka o hindi, huwag mong ilalagay. Kasi yung content ng alak na yon ang hindi pinapa-inom sa atin ng Panginoon. Amen po ba? So nabasa natin, no? Yung drunkenness, intoxication. So para hindi tayo malasing, huwag ka nang uminom. Diba? Tama po ba? JB! Tagay! Ay, Christian na po ako. Weh! Dati. Kahit isa lang. Edward, isa lang. Sa tagay lang. Para manahimik, tumira ka ng isa. So, pumasok si alak. Pag uwi mo, uminom ka? Opo. Ilan? 1 bote. 1 boteng peraning. Kaya wag po, sinasabi pong gano'n. So anyway, balikan natin, sa lahat ng masamang lakad, ay pinipigil ko mga paa ko. Why? Kasi nabasa mo sa Bible na wag. Amen po ba? Palapakan natin ng Lord. Upang aking masunod ang salita mo. 102. Ako'y hindi lumihis sa mga batas mo sapagkat tinuruan mo ako. Dati lihis na lihis tayo, tama po ba? Napakatamis ng iyong mga salita sa panlasa ko. Tama po ba? Sino paborito na nabibless pag nagbabasa ng Bible? Hindi mo man maintindihan pero may kagalakan, Tama po ba? Tapos dumarating sa panahon na, ang gulo nito, ulitin mo. Magulo pa rin. Tanungin mo, Lord, sino ba magulo? Ito ako. Di ba? Tanungin mo Diyos, sasagutin ka niya. Sasagutin ka niya. Hindi ko alam kung sasagot sa inyo. Baka, ikaw ang magulo. Ako, okay lang ako dito. Kaya hindi mo naiintindihan kasi may problema ka eh. Kaya hindi mo naiintindihan kasi may inaasahan ka ng karunungan
Mauna ka pa sa Panginoon eh. Pero kung nagpapakumbaba ka habang binabasa mo siya, Lord, turuan mo ako. Di ba? Sino po nakabasa ng Matthew chapter 1, verse 1 hanggang verse 20? Sino po? Anong sabi? Anong sabi? Ano binabanggit doon? Ha? Genealogy. Amen? Alam niyo yung genealogy? Ako hindi. Kasi puro pangalan eh. Dito ito, na anak ni ano, na anak ni ano, na anak ni ano, na anak ni ano, ni tatay ni ano. Tapos bandang huli makikita mo, 14 generations from David. Tama ba? To Jesse. Tama ba? O David. From David to Joseph. So, tamo? At least alam nila. Testing lang yung testing. Ikamali lang kayo naman. O nga, no? From David to Jesse. Tatay ni David yun eh. At ikaw hindi sila nagbabasa, oo, pastor. Wala na, naligaw na tayo. Impyerno tayong lahat, lalo na ako, di ba? Napakatamis ang iyong mga salita sa panlasa ko. Higit na matamis kaysa pulot na sa bibig ko. Alam niyo yung pulot? Yun yung ano, pag nagiinuman, ginagawa mo kanin. Pulutan. 104. Sa pamamagitan ng iyong mga tuntunin, ay nagkaroon ako ng kaunawaan. Yung 10 utos ng Diyos na lang, di ba? Ayaw pala ng Diyos na may Diyos-Diyosan. Ayaw pala ng Diyos na hindi tayo a-attend pag Sunday. Ayaw pala ng Diyos na mamili tayo, gumastos tayo. Yung walang kaano na sa pansariling kapakanan na pag Sunday. Natutunan natin. Ayaw pala nung nabasa natin ang Bible. Ito po mga kapatid. Share ko lang. Sabi ko wala na akong adlib pero kasi po nung isang araw pinagpipray ko po ito. Bumalik na naman sa akin ito. Alam natin na wala sa Bible ang Christmas. Tama po ba? Maraming pastor magsasabi ng opinion. Ang sasabihin nila, it's all about Jesus. The whole world is celebrating yung kapananganakan ng Panginoon. Question is, 25 ba siya pinanganak na December? Hindi. So, labas sa Bible, hindi natin susundin. Tama po ba? Tama po ba? Now, alam natin na kapag sinelebrate mo yan, lumalabag ka na sa utos ng Diyos. Ano yun? Na huwag tayo makikiayo sa takbo ng mundong ito. Ano yung takbo ng mundong ito? Kasi the whole world is celebrating. Tuwing Pasko lang ba tayo magiging mabait? Hindi natin alam na tinuturoan natin yung mga bata. Diba? Naalala nyo sa mga reels? Diba yung bata? Binigyan ng yung half gallon ng ice cream. Ang saya-saya ng bata. Nung pinuksan, tilapia. Ay, nagalit, di ba? So how much more kapag Pasko? Ito lang na ibigay mo. Di ba? Nagbigay ako nung hindi pa kami, nung nagse-celebrate pa kami ni Tess, sabi ko sa inyo, minimum of 50 na bata ang inaanak ko, minimum na 50 ang batang inaanak ni Tess. Wala pa doon yung mga pamangking ko. No? Gastos, no? Ang gastos. Nagtataka ako, kahit October pala, kung ano na pinagbibili mga laruan. Pag yan pumasok na December, mahal na yan. Oh, di ba? Parang wala na excitement na ipabigay mo to. Pero nasanay kami na para makatipid, maraming mabigyan. No, gastos no? Now, nung natutunan namin ni Tess na talagang huwag nang mag-celebrate, huwag nang iwasan na yan dahil yun nga rin ang ano sa akin ng Panginoon, pinakita sa akin sa hell. Wow. Nakalaya ako. Amen po ba? Nakalaya. Bakit? Unang-una, hindi ako nagkasala sa Panginoon.
Bakit ako magsasalita ng pagbati? Eh, buti na lang, meron akong gift that every time na binabanggit mo yung Merry Xmas, may demonyong lumalabas. Namamagnify ang demonyo. Bakit? Kasi nire-recognize natin ang Xmas sa tuwing nagsasalita tayo ng ganun. Again, hindi ko po kayo inaawat. Amen po ba? Kung celebrate kayo, ikaw at ang Panginoon na yon. Basta ang church na to, hindi po magse-celebrate. Di ba? Mahirap kasi pagdating sa langit. Kung sa langit nga mapunta, paano kung sa impyerno? Di ba? Ba't ako nasa impyerno? Hindi mo binabanggit sa kanila. Porkit ba nag-celebrate ng Xmas? Sa hell na? Porkit ba nag-celebrate ng Xmas? Sa hell na? Eh, anong utos ng Diyos? Huwag tayo makiayon. Tama po ba? Naintindihan nyo? Huwag tayo makiayon. Ano sabi sa John 3:4? 1 John 3:4? 1 John 3:4? Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Iniutos sa atin, huwag tayo magsang-ayon. Hindi po ba yun? Hindi ba paglabag yun? Tama po ba? Hindi po ba paglabag yun? Nakiintindihan niyo po sinasabi ko? Sinasabi ko po ito sa inyo paulit-ulit. Kahit magalit pa kayo sa akin, at least pag nagkita kami ng Panginoon, no, niremind ko sila eh. Tama po ba? Niremind ko sila eh. Now, ang paglabag sa kautusan, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nabanggit na namin sa inyo ito. Tanga sa ano? Sa 4:17 ng James. James 4:17. Ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi yung ginagawa ay So alam natin na hindi mabuti ang Christmas. Tama po ba? Alam natin, tama po ba? Walang maidudulot yan ng mabuti, kundi namamagnify pa ang kaaway. Alam na natin yan, alam nyo na yan, nabanggit nyo na yan. Pag hindi nyo po siya sinunod, ay nagkakasala tayo. Alam nyo na kung ano nakalagay sa Romans 6:23, di ba? Sino po nakakalam? Punta mo nga, for God so loved the world. Ha? Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Amen po ba? Amen po ba? So, Pastor, bakit tayo napunta sa Christmas? Eh, kasi, ito pinag-uusapan natin, salita ng Diyos eh. Kahit na ano pang, kaya nga sabi ko sa iyo, pag nagbasa tayo ng salita ng Diyos, pag nagbasa tayo ng Bible, ano man ang katuwiran nila, ikaw na nakahihigit, na nakakaunawa sa salita ng Diyos, kaysa doon sa iba pang mga pastor pa man din itong mga to. Pero purihin ng Panginoon, hindi ka pastor, pero alam mo katotohanan. Amen po ba? Palapakan mo ang Diyos. That's because nagbabasa ka ng Bible. Amen ba? Ang sarap, di po ba? Pero ka naman mayabang, Lord, 91 ako. Sila, 74. Huwag ka magyayabang. Ipanalangin natin sila. Amen po ba? Dahil hindi natin gusto mapahamak, mapariwara, mapahamak ang mga nakilala natin na alam na itong salitang ito. Alam mo ba, sabi pang ganun kay Tess, sorry. May nabanggit akong kay Tess, sorry. Basta may nagkita, JCM tsaka dating JCM, na wala na dito. Alam mo, ang gaang, nakalaya kami, nagsiselebrate na kami ng Pasko. Ako, narinig ko yun, nalungkot ako. Panginoon, habang buhay pa sila, I pray na mabuksan uli ang kanilang isipan. I thank God sa ibang mga kasama natin na humiwalay sa atin. Nagpapatuloy po sila. Humiwalay man sa atin, nagbuo ng sarili, pero when it comes sa mga piyesta, when it comes sa mga Pasko, hindi nila ginagawa. So purihin ng Panginoon, di ba nakakataba ng puso? Lumalaki yung puso ko, kaya nga ako nagkakaganito eh. Enlargement of the heart.
Ito ay nagbubunga ng saan ba tayo? Okay, wala pa tayo dun sa ano, sa number 2 pa lang pala tayo. Hindi na ako magano, didira-diretso ko na. Philippians 4:13. Philippians 4:13. Yung supernatural faith. Philippians 4:13. Yung nabasa natin, mali pala. Sobrang excitement ko. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ng Diyos. Ano yun? Yung pananampalataya. Now, yung nabasa nating Psalms chapter 119 kanina, yung binabasa ko, ito yung nagbubunga ng banal na patnubay. Nandun sa English yun? Supernatural faith. Bakit? Tapos naman ako doon kanina no? Tingnan natin kapatid sa RTPB, Proverbs chapter 6 verse 20. Tapos tuloy-tuloy na po tayo. Proverbs chapter 6 verse 20. Aking anak, utos ng ama mo ay sundin. Huwag mong tatalikuran, turo ng inang giliw. Sa puso mo ay iukit at itanim mo sa isip. Pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay, yung pong salita ng Diyos. Sa pagtulog mo ay bantay, sa paggawa ay alalay. Pagkat ang utos ay ilaw, or Englishin mo na yan. Kanta yan eh. King James. Yung King James lang. King James. Huwag yan. Ay, hindi pa pala ito. For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproof of instructions are the way of life. So, sa pamamagitan po nito, no, na pagbabasa natin, tayo po ay maiga-guide. Tayo po ay maiga-guide sa banal na pamumuhay. Number 4, ito ay nagbubunga ng maganda at mabuting katagumpayan. Good success. Joshua 1:8, alam na natin yan, no? Doon tayo sa Psalms chapter 1, verse 1. Psalms chapter 1, verse 1. Pag binasa mo ang Bible, ilang beses na po na ituro sa atin to, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Mapalad ang mga taong hindi nakikinig sa mga chismosa. Ay, totoo? Ayaw nga. Ay, oo nga, kaya pala ganun yun. No? Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Bakit nakinig ka sa kanya? Chismosa yan eh. Tignan mo itsura niya, nakabait-bait ang tao niya, chismosa. Diba? Chismosa na pa talaga eh. Mabait lang tingnan. At hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Mapalad daw mga taong yun. Ikaw yun, di ba? Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Yan dapat ang Kristiyano na nagbabasa ng Bible. Dapat ganyan. Sa halip na magawin yung mga yun, makinig, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. So, may kinalaman sa Joshua 1:8, di ba? Tapos, next. Hanggang 3 ba? Sandali. Yan 3. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Ang batis po, dire-diretso siya, di ba? Running, flowing. No? Hindi siya stagnant na nilulumot. Kundi, bago lagi. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Namumunga sa takdang panahon. Pag nagbasa ka ng Bible at nanampalataya ka, magkakabunga ka. Amen po ba? Dahil everyday bago ang salita ng Diyos, bago ang mensahe mo. Amen? Bago ang kanyang awa, ang kanyang pagpapala sa iyo lagi. Ano man ang kanyang gawin, ano man ang gawin mo, ikaw ay laging magtatagumpay. Amen po ba? Pero wag mong gawin yung sa bingguhan, ha? Magtatagumpay ako nito sa ene. Diba? 35. Okay. Number 5. So, balikan natin muna uli. Sanctification, nagiging banal. Tapos, supernatural faith, nagiging magkakaroon tayo ng mas mataas sa pananampalataya o karunungan sa mga ibang mga tao. Nagbubunga ng banal na patnubay, supernatural faith. Number 4, good success, pabuting kakatagumpayan. Number 5, ito ay nagbubunga ng kalusugan at sigla. Saan yun, Pastor? Proverbs chapter 4, verse 20. Proverbs chapter 4, verse 20. Tagalog natin na, Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Sabi ng Panginoon. Yan, no? Yung binabasa natin.
pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Naintindihan niyo po yun? Ano ibig sabihin nun? Yes, saan ang ibig sabihin nun? Englishin mo nga, baka sakali. Yung King James. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Yan. Ano sabi niya, sino ba yung pastor? Lend me your ears. Sino yan? Julius Caesar? Julius Caesar nagsabi? Hindi ba si Shakespeare? Ano sulat ni Shakespeare? Pero galing kay Julius Caesar. Friends, countrymen, lend me your ears. Alam niyo po, nagkabukol siya doon. Pinagpapatay yung mga tenga sa kanya, no? Hindi. Okay. Tagalog na, kuya. Tagalog na. Aking anak, salita ko ay pakinggan mo mabuti, pakinig mo ay ikilig sa aking sinasabi. Ang mga tainga mo, maging attentive sa mga sinasabi ng Panginoon. Huwag itong pabayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Yung salita ng Diyos. Amen po ba? Pag binasa mo, isabuhay mo. Pag binasa mo, kung kinakailangan sa uluhin mo. Di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ayun na, susunod doon. Di ba? Sa ulado mo yan. Alam mo yan kasi pinangahawakan mo eh. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Yung kaalaman, yung karunungan, nagbibigay kalusugan, kagalingan ng katawan. Amen po ba? Tama po ba? Yung salita ng Diyos ay daan ng buhay. Ibig sabihin, mabubuhay ka ng matagal. Kasi bakit? Kasi nakalagay sa binasa mo, igalang mo may gulo-gulo eh. May ano sabi, igalang mo Hindi ko marinig. Ama't ina. Minarinig ko matatanda. Galang mo nga ang inyong mga magulang. Amen po ba? Hahabang buhay mo. Pag suwail ka, bastos ka, wala kang galang, disrespectful sa inyong magulang, puro sakit ang dadanasin mo. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan at kagalingan ng katawan. Verse 23 po. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Ingatan. Huwag madumihan. Huwag maligaw sa anumang mga katuruan. Pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Amen po ba? Okay, next. Ito ay nagbubunga ng pinansyal na kapalaran. Hindi ko gusto ito eh. Kasi nga, naano ko nga ito pinansyal. Hindi ko masabi kung ano yung salita pa na, ayoko kasi salita prosperity, pastor eh. Pero tama naman, di ba? Pinansyal na kapalaran or financial fortune. Kasi fortune, kapalaran, di ba? Kaya fortune teller. Di ba sana kung fortuner eh. Tama po ba? Okay, ano yun? Tingnan natin sa Job chapter 22, verse 21. Job 22, verse 21. Sumang-ayon ka sa Diyos. Sinabi po ito kay Job, kay Job sinabi. Pero ang salita ng Diyos binabasa natin, kapatid, ikaw ito Amen? Kung tinatanggap mo ito. Sumang-ayon ka sa Diyos. Makipagkasundo ka sa Kanya. Makipagkasundo ka sa Kanya. Amen po ba? Kung ano yung problemang dinadanas mo ngayon, kung ano yung kabigatan meron ka, anak mo ba yan? Tatay at nanay mo ba yan? Kabigatan mo? Kapatid mo ba yan? Katrabaho mo? Crush mo ba yan? Hindi ka pinapansin? Iwanan mo yun. Hindi ka mahal nun. No? Lovely Okay. Narinig na, lovely. Okay daw. Huwag mo pansinin yung lovely Huy! Huy! Huwag mo papansinin yun Crush mo ba yan? Kabigatan mo ba yan? Sila lang lagi pinapansin, ikaw hindi. Uy, lovely Huwag mo papansinin yun Sabi mo sa kanya, in Jesus' name. Bakit mo sinabi sa akin, hindi mo ako pinapansin, in Jesus' name. Lovely Huwag mo na. Sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya. Ang buhay mo ay gaganda at magiging
maginhawa. Kapag ikaw ay nakipag-relasyon, nakipag-ugnayan, nakipagkasundo sa Panginoon sa kabila ng problema mo. Amen po ba? Sumang-ayon ka sa Diyos. Ay, makipagkasundo ka sa iyo. Okay, next. Makinig ka sa kanyang itinuturo. Mga sinasabi niya, itanim mo sa iyong puso. Yung sinasabi ng Bible, lagi pag binasa natin, ilagay natin dito sa puso natin, itanim, isulat. Sa isipan natin, itanim, isulat. Manumbalik ka sa kapangyarihan. Ikaw ay magpakumbaba. Sa Diyos, sa Diyos. Kasi pag hindi ka marunong makipagkumbaba sa Diyos, hindi ka makapagpapakumbaba sa tao. Sa Diyos niya, hindi ka magpapakumbaba sa tao pa kaya. So sobrang fried chicken na yun. Yung ulam naman yan, fried chicken. Sino po dito ma-pride? Sino ayaw ng pride? Taas ang kamay. Amen. Isa lang. So yung iba gusto na pride. Laleng, thank you nakikinig ko. Ulitin ko, sino dito ang gusto ng pride? Sino ayaw ng pride? Taas ang kamay. O tamo, copy-paste kayo. Tandaan mo, pastor, yung mga tagtaas, walang fried chicken mamaya, ayang mga yan. Ulam natin yan Manumbalik ka sa kapangyarihan. Ikaw ay magpakumbaba at alisin mo sa iyong tahanan lahat ng gawaing masama. Sinimula sa tahanan yung gawaing masama. Amen po ba? So kung sa bahay, sinimulan niya sa'yo, sa puso mo. Alisin mo yan, yung gawaing masama na yan. Amen? Next. Sige, next. Ang lahat mong kayamanan ay itapon mo sa alabok. Prosperity, pagpapalain ng Diyos, at itatapon ko. Diba pwedeng ibangko ko na lang, pastor? Diba pag kailangan ko, may ATM. At ang mamahaling ginto ay ihagis mo na sa ilog. Di kaya, no? Tatay Ruben, no? No? Ha? Sayang, no? Isa kang tunay na tao. Isa kang alamat. Isa kang legend. Sayang nga naman, itatapon mo, pero susundin mo. Yung kasayangan na yan, ang Panginoon. Pero ito pong advice ko, itapon niyo po sa bulsa ko. Kung sakaling kailangan mo, bayaran mo. At least makukuha mo. Kung sa ilog, wala na yan. Simple lang po yan. Huwag kang masilaw sa kung anong meron ka. Huwag yan na maging priority mo. Yang alahas mo, yung anong meron kang kayamanan, ang Diyos ang nagbigay sa iyo niyan. Unless na inutang mo yan at everyday nagbabayad ka 10 piso. Yung mga alahas mong yan sa iyo yan Ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang ma-focus sa kung anong meron kang kayamanan. Huwag kang mayabang. Ang mamaling gito ay hagis mo na sa ilog. Ang ibig sabihin lang nun, priority sa iyo ang Panginoon. Priority sa iyo ang salita ng Diyos. Amen po ba? May nagbigay po sa akin. Ito, hindi ko sinabi sa asawa ko to. Naalala ko po noon, 2000, bago kami pumunta ng Israel, may nagbigay sa akin ng bat chain ba tawag doon? Chain bat? Basta yung makapal na gano'n, no? Mabigat po siya, 18K daw sabi niya. Binigay niya sa akin, Pastor, gusto ko tang i-bless. Ano po ito? Ang bigat niya. Sabi ko, hindi po kayo nangihinayang. Sa inyo po yan. Sige na po, Pastor, sa iyo na yan. Ano gagawin ko dito? Sanla mo. Benta mo. Ay, pupunta pa ako ng pawn shop. Benta mo. Sandali muna, sabi ko talaga, itong gabi pong iyon. Hindi po siya pride. Kasi sabi ko, masaya ako na deliverance ko kayo. Buong pamilya mo. Ako. Panggas na lang po, panggas. Sakto nga binigay. Panggas. Iniwan ko yung batching. Pastor, nasa STX ako. Alam mo sabi ko, ang bobo mo. Hindi ko alam kung opportunity, inano ko yung iniwasan ko, o pride ba yun?
Kayo, di ko nakikimanto kay Pastor Romy yun. Lalo na sa asawa ko. Baka bugbugin ako. Sabi ko, nasanlaan nyo na po ba yan? Nasa 30 to 45,000 ito, sabi sa akin. Wow. Pero sa totoo lang po, wala akong excitement na kunin yun. Siguro kung nakasobre yun, tatanggapin ko pa eh. Diba? Biglaan, wow. Tanso. Copper. Ano yung copper? Tanso, diba? Tama ba? Copper, tanso, o bronze. Kasi sabi ko sa inyo, ang lahat mong kayamanan ay itapon mo sa alabok. At ang mamahaling ginto ay bigay mo kay pastor. Ihagis mo na sa ilog. Hindi po tatanggapin nila, pastor, yan. Unless na sinabi mo. Alala ko po, pastor, basta itong church na ito, na nasa Saudi kami, kailangan namin itaguyod, itaas, tulungan ng church namin sa Saudi. Lahat po, nagbigay kami ng mga alahas. Nagbigay kami, no? Kasama na ako doon, pero wala ko alahas. Nagbigay ganon, tapos sa mga namin. Sa isip ko, sabi ko, anong gagawin sa mga alahas? Anong gagawin sa mga alahas? Ang gaganda ng mga alahas. Ay, pastor, si Mrs. Nakadangling na. Grabe to, dinahiya itong taong to. Si sister may suot niyan eh. Ngayon siya na yung nakasuot, oh. Ay, ginagamit ko na po yan. Binili ko kay pastor. Wala na, hindi na kami kumibo. Di ba? Di ba? Binili ko kay pastor. So yung pinagbayaran nasa church. Masama bang isuot ko? Ay, hindi po, binili nyo eh. Pero di ba? Anyway, hindi tayo nag-usga. 25 sabi ko, wala nang ano eh. Ang Diyos na makapangyarihan, ang ituring mong yaman. Yun ang sinasabi ko kanina, amen po ba? Palapakan mo ang Lord. Na siyang ginto at pilak na iyong papahalagahan. Amen? 26. Sa makapangyarihang Diyos ka, palaging magtiwala at ang may kapal ang pagkukunan mo ng tuwa. 27. Papakinggan niya ang iyong panalangin. Kasi bakit? Kasi titiwala ka sa Kanya eh. Magawa ka ng katuwiran eh. Kaya't ang mga panata mo ay iyong tuparin. Nanay ko, pagdating sa panata, ginagawa niya yan. Sa simbahan ng Katoliko lagi kang magtatagumpay sa iyong mga balak at ang landas mo ay magliliwanag. Ang sarap, no? Amen po ba? Pag nagtiwala ka sa Panginoon, hindi sa kayamanan mo. Ako, hindi ako magtitiwala sa kayamanan ko, pastor. Sa harapan niyo po, sasabihin ko. Kasi wala akong kayamanan eh. Wala nga akong ginto eh. Pag hindi ako nakapagtuptor sa 3 araw, ayan, may ginto ako. Ang mga palalo, mga mayayabang, ay ibinabagsak nga ng Diyos. Yung mga mapagmataas. Amen? Yung mga mayayabang. No? Kung makatingin, nakatingala. Madami dito. Pag tinitindan ko, taga nakatingala sa akin. Ang lilit nila eh. Pero di porkit nakatingala, mataas ang pride. Amen po ba? Kaya sakit ng bato ko lagi pag kinakausap ko kayo eh. Ang mga palalo ay binabagsak nga ng Diyos, ngunit inililigtas ang mga, tingnan mo katabi mo, ang mga mapagpakumbabang loob. Tinatanggap mo ba yon? Bitin natin kasi sabi lang ng iba, wala akong pakialam. Sabi lang, 10 minutes na lang daw, wala akong pakialam. Ang mga mayayabang, ibinabagsak ng Diyos. Gusto mo ibagsakan ng Diyos? Ayaw. Ngunit, inililigtas ka ng Diyos. Bakit? Dahil mayroon kang mapagpakumbabang loob. Tingnan mo katabi mo. Mapagpakumbaba ka talaga, sabi mo. Mapagpakumbaba ka talaga? Okay. 30, last verse niyan. Ililigtas ka niya kung wala kang kasalanan. Ayun. Paano pag may kasalanan ka? Kapatid, paano pag may kasalanan ka? Ililigtas ka niya kung wala kang kasalanan at kung ang ginagawa mo ay nasa katuwiran.
Pag binasa mo ang Bible, ililigtas ka ng Diyos. Bakit? Kasi magawa ang may kabanalan, ang matuwid, ang righteous. Tama po ba? Dahil hindi natin alam kung paano maging banal nung araw, hindi tayo nagbabasa ng Bible eh. Nakikinig lang tayo kay pastor. Ano si pastor pinasabi? Wala, tingnan niyo si sapatos ko, sira na. Oh, ito nga, nagpipray nga kami. Yung pantalon ko, ilang taon na to eh. Pakinggan mo si pastor. Makinig ka, magbasa ka ng Bible. I-guide ka ng Panginoon. Amen po ba? Okay, next. Malapit na tayo matapos. Number 7, dalawa na lang po. Ito ay nagbubunga ng kagalakan pag binasa mo ang Bible. Tama ba? Joy, may joy sa heart. May problema ka, pero bakit saya mo pa rin? Hindi kagaya ng iba, parang katapusan na ng mundo. Sabi sa akin nga pala, ito lang po, itong January pala. Hindi ko ito naikwento. May naglumapit po sa akin. May tumawag muna. Nag-text tapos tumawag. Pastor, busy po ba kayo? Sabi ko, yung mga ganitong salita, text to ni Michelle eh. Ninenervyos ako nito eh. Kasi nakalagay hindi ko pa nabasa kung anong pangalan eh. Pastor, busy ka po. Pwede ka matawagan. Pag gano'n ang dating ni Michelle nito, naku, dalawa lang to. Kundi ito, ipahamak na naman ako nito. Iharap ako sa mga magsasalita. Hindi naman ipahamak. Kumbaga marami ako nasishare because of Michelle. May problema to. Nabasa ko. Oops, hindi taga JCM. Pero Kristiyano. Dati namin kasama. Ano sabi? Pastor, pag-pray mo ako. Nasa kabila ng gagawin ko sa langit pa rin ako pupunta. Praise God, ano ba yun? Magpapakamatay na ako. Kinasangkapan pa ako. Di sabi ko sa nila, mag-usap muna tayo kahong ganun. Ano nangyari? Bakit ano nangyari? Ganun. So, kinausap ko siya. Kita po kami. Ay, ang payat po ng taong yun. Grabe. Sabi ko, nagsasabo ka ba? Tinignan niya akong ganun. Hindi ko nga alam yan. Saan ba nakakakuha niyan? Tanungin pa ako. Sabi ko, ano bang problema? So, meron po siya mabigat na problema. As in, mabigat po. Hindi na ako magbabanggit ko ano. Gusto niya nang mamatay. Gusto niya tapusin ang buhay niya. Pastor, hindi naman po siguro kasalanan na tapos na yung ano ko dito, yung ginagawa ko. Ang mga anak ko, ganito, ganon. Si Mrs. ganito, ganon. Marami na ako naibigay kay pastor. Diba? Yung kotse ni pastor, kalahati nun, ako nagbayad. Okay. So, papakamatay ka na. Bakit? Kakong ganun. Marami akong binasa. Alam ko na yan. Naku, yabang nito. Alam ko na yan. Sige, ganito na lang kakong ganun. Pray tayo, sabi ko. Panginoon, pray po kami. Sabi ko, hindi kita awatin sa gusto mo kasi hindi na kita maawat. Buo na yung isipan mo eh. Si Pastor Next, tinulak magpakamatay yung tao. No? Sabi ko, Panginoon, buo na po ang isipan nito. At ang nais niya sa langit siya mapunta. Lord, ang panalangin ko lang, sinabi mo sa iyong salita na wala makakapasok sa kaharian mo na mamamatay tao. Wala siyang pinatay kundi ang sarili niya. Panginoon, I pray. Ito po ang panalangin ko. Dahil hindi ko pwedeng kontrahin, Lord. Sinabi ko ito, hindi ko po pwedeng kontrahin ang sinabi mo na mga mamamatay tao tulad ni Judas na nagpakamatay nasa hell. Ang dalangin ko, Panginoon, kausapin mo yung demonyo na magpapahirap sa kanya. Pagaanin mo lang, Panginoon. Dahil ang salita mo ay matibay, totoo. Sabi sa akin, hindi ko alam kung ano nangyari. Hinawakan kamay ko. Ibig mo sabihin, Pastor, kahit sa mabuting mga nagawa ko na sa pamilya ko, okay na sila. Sa hell pa rin ako pupunta. Gusto mong malaman? Gusto ko, Pastor, malaman. Magpakamatay ka. Malalaman mo. Hindi pa ako nagsisinungaling. Nanggigigil na ako eh. Gusto ko lang ako nasasaksak eh. Kaya ako naman mapupunta sa hell. Di ba? Ibig mo sabihin, sa hell ako mapupunta? Sabi ko talaga sa kanya, di subukan mo, magpakamatay ka, malaman mo, di ba? Puri na Panginoon po, Pastor, buhay na buhay yung tao. Pero galit sa akin. Kasi gusto ko daw siyang dalhin sa impyerno. Tinawag-tawag mo ko na nanahimik, tayo ngayon magkaaway. Ito ay nagbubunga ng kagalakan. Jeremiah chapter 15, verse 16. Pag binasa mo ang Bible, Jeremiah chapter,
Nagsasalita ka sa akin at pinapaingit ang mabuti. Ang mga salita mo ay kagalakan. Ako'y sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayan po ba yung nasa puso natin? Amen. O, last verse. Last verse. Last doon sa, number 8. Ito ay nagbubunga ng katapwaran ng kalooban ng Diyos. Pangit kasi pag in English mo eh. Destiny or will of God. Nagbubunga ng will of God. Mahaba po ito, Deuteronomy chapter 28. Pero sige, basahin natin. Verse 1 hanggang 14, tapos may babasahin pa tayo isa. Verse 1. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh, mga kapatid, na iyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, mga kapatid, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Sinabi niya to sa mga Israelita. Hindi ba niya magagawa sa'yo? Amen po ba? Magiging dakila ka? Mapapasa iyo ang lahat ng pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos na, ang Diyos ninyong si Yahweh. Ayaw mo lang siya. Okay lang yun. Ayaw mo lang siya. Ayaw mo lang siya. Isa pa ikot niyan. Hindi narinig ni Marlene. Busy. Mapapasa iyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Ando yung salitang kung susundin eh. Gusto mo magtagumpay, sundin mo. Amen po ba? Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inanim butil at mga pagkain nagmumula sa roon. Pupuniin niya rep mo ng mga tubig. Pero mineral. Pag ikaw sumunod, grabe. Pagbukas mo ng rep mo, hallelujah. Anak, anong gusto mo? Tubig o water? Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Amen po ba? Tanggapin mo to habang binabasa ko. O balikan natin sa una uli. Verse 1. Verse 3. Verse 2. Mapapasa iyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos na iyong si Yahweh. I receive. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Hindi kasama daga doon, ha? Pagpapalain niya kayo, o pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inanim butil ang rep mo at ang mga pagkaing nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatanggang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Yung mga chismosang yan. Sasalakayin nila kayo, ngunit pagchichismisan nila kayo, sisiraan kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Bakit? Kasi mabubuking sila, nabuking sila, whatever. I receive. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gagawin, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Next. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanyang kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. O, tama na. Tama na. Okay na, ako pula kayo. Sa ganoon, pag ginawa niyo lahat yun, makikita na lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Makikita ng mga kapitbahay mo, makikita ng mga kabatch mo, makikita ng mga kaibigan mo, kakaiba ka sa kanila. Gifted child ka. Bahala na kayo doon kung ano yun. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay. I receive. Pagdating ninyo sa lupa, ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya inyong mga anak, inyong mga hayop, pasasaganahin niya ang ani ng inyong bukirin, bubuksan niya ang langit, kapatid! Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Ulitin natin, ha? Tingnan niyo ako. Dahil dito, sa mga pangako ng Diyos, sa pagtitiwala mo, hindi kayo mangungutang. Bakit I receive? Gagawin ko.
Hindi, I receive. Sino yung I receive? I receive si Bombay. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Gagawin ko. Sa halip, kayo pa ang magpapautang. Amen po ba? Magpapautang po ba kayo? Usap tayo mamaya. Next, gagawin kayo ng Diyos niyang Yahweh. Na niyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo, yung binabanggit ng Bible. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Lalo na pag nakalagay na no right turn, no left turn. One way lang siya. Amen po ba? Ha? Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa Netflix, Reels, whatever. Hindi. Sa mga Diyos-Diyosan. Amen po ba? So palakpakan natin ang Panginoon. Okay, last. Asa na? Ilang minuto na lang? 5 minutes? Ang haba pala ng 5 minutes kanina. Praise God! Psalms chapter 19, verse 7. Mga kapatid, tingnan niyo po ito. Psalms chapter 19, verse 7. Tayo po tayo lahat. Tingnan niyo po ito ha, babasahin ko. Ang batas ni Yahweh, salita ni Yahweh, ang utos ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Amen po ba? Ito yung nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Amen po ba? Ang mga tuntunin ni Yahweh ay mapapagkatiwalaan. Amen po ba? Nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Next. Ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran. Ito ay nagpapasya ng puso o nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama. Amen po ba? Nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Yan po, katibay, ganyan po, kalakas, ganyan po ang salita na sinasabi namin sa inyo na basahin natin ang salita ng Diyos. Next, paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. Magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Next. Mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay, ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Panginoon. Mas mapatamis pa kaysa pulot ng pukyutan. Last verse, ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. Amen po ba? May malaking gantimpala kapag aking sinunod. Basahin natin, tatanggapin mo, sabay-sabay tayo. Ulitin natin ha. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, let us pray. Panginoon, salamat po sa salita mo. Salita mo na siyang tunay nag-remind sa amin pagdating sa pagbabasa namin ng salita mo. Lord, habang binabasa namin ito, ikaw ay nangungusap sa amin. Lord, I pray sa mga kapatirang ito na narito, Panginoon, sa mga anak mo, na sa kanilang pagbabasa ng iyong salita, marinig ka nila, Panginoon. Yung habang binabasa nila salita mo, nasa harapan ka nila. Nasa harap ka nila na nagsasalita ka. Na itong mga pangakong ito ay ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, supernatural, Panginoon. Open mo, Panginoon, ang spiritual eyes ng bawat isa. Kanilang spiritual ears. Sa pakikinig sa kalooban mo, Panginoon. Sa pakikinig ng mga instruction mo, Panginoon. I pray, Panginoon, na yung katapangan sa pag-share ng iyong salita ay tunay, Panginoon, sa mga oras nito, ang lahat ng nakapakinig ng salita mo, dito man sa church o nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, nasa mga tahanan nila. Lord, I pray, ayaw naming sumpain mo dahil wala kaming bunga, Panginoon.
Lord, I declare katapangan sa mga kapatirang narito, Panginoon. Mga nakikinig na to, Lord God. Katapangan na ihayag ang iyong salita sa pangalan ni Jesus, O Lord. Kailangan ngayon ng aming mga kababayan ng buong mga tao sa buong mundo ang salita mo at Lord, kami ang gagamitin mo sa pangalan ni Jesus. Lord, ang mga pangako mo po, Panginoon, ang lahat nung nabasa, ang lahat nung binasa, ang lahat nung narinig, Panginoon, ilagay mo po ito, Panginoon. I pray na ito'y mailagay sa kanilang spirito, kaluluwa at katawan, Panginoon. Turuan at tulungan mo silang itanim at isulat, iukit ang mga salita mong yun, ang mga pangako mong yun sa bawat isa rito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat next Sunday or sa Friday, makikita ko, Panginoon, yung kaliwanagan ng puso ng bawat isang narito because of your word. We bless you, O Lord. We praise you. We adore you. We glorify you. We magnify you. Ang lahat ng ito, Panginoon, itinataas namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.